Sa gitna ng kasiyahan ngayong holiday season, isang dosena ang tinamaan ng ligaw na bala sa iba't ibang parte ng bansa. Ayon sa Philippine National Police, mayroong 13 insidente ng ligaw na bala, pinakamarami sa Metro Manila, na sinundan ng Central Luzon at Bangsamoro Autonomous Region, habang tig-iisa naman sa Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Davao Region at Cordillera. 12 katao ang nasugatan mula sa mga ito. Ang isang kaso naman, maswerteng walang tinamaan at nag-iwan lamang ng butas sa bubong. Tinanggal na rin ng PNP sa kasong stray bullet ang isang insidente sa Mariveles, Bataan, kung saan binawian ng buhay ang biktima. Umamin daw kasi ang suspect na aksidente niyang nabaril ito. Nung umpisa pa lamang po ay medyo doubtful na po yung ating mga investigador dyan dahil yung mismong mga kainuman po ng biktima, diyan po ay iba-iba po yung statement nila. Kanina po ay in-inquest na po itong suspect at sasampahan din po ng kaso yung tatlo pang kanyang kainuman ng biktima because they attempted to hide po yung insidente at palabasin na it was a case of stray bullet. Samantala, nakapagtala naman ang pulisya ng 20 insidente ng illegal discharge of firearms. Sangkot sa mga ito ang 3 pulis, 2 sundalo, isang barangay kagawad sa Aklan, 12 sibilyan habang hindi pa matukoy ang 2. Nakasuhan na ang ilan sa kanila habang ang iba ay nakakulong pa. 7 ang nasugatan dahil sa mga insidenteng ito. One of the reasons kung bakit hindi natin sinelyuhan yung mga baril ng mga PNP members natin ay the PNP hierarchy believes na mas responsable na, mas disiplinado na yung mga pulis natin na hindi nila gagamitin yung balit. Base sa datos ng PNP, mas mababa ang mga insidente ng illegal discharge of firearm noong 2023 kumpara noong 2022 na nasa 26. Deniza Fernandez, CNN Philippines.